Dapat gagana yan pag buhay ang susian. Gagana dapat ang placer natin, busina, pag buhay itong susian. Ibig sabihin, simula dito, battery, check natin ito. Supply, baka may putol. Bagong battery, placer, nagana. Busina, ayaw. Pag pinatay mo ang susian at binuhay mo ulit, ayaw nang gumana ng ating placer. Dapat gagana yan pag buhay ang susian. Gagana dapat ang placer natin, busina, pag buhay itong susian. Ibig sabihin, simula dito sa battery, check natin tong supply, baka may putol. Kunin ang test light, ilagay sa negative ang isang dulo at yung isang dulo ilagay sa positive para i-check natin kung okay ang ating test light. Sunod, hanapin ang linya ng positive. Simula sa battery na positive, hanapin ang kulay red na linya at i-check natin ito gamit ang test light kung iilaw. Pag umilaw naman, hanapin natin ang fuse. Test din natin ang fuse nito kung busted na ba to, putol o sunog gamit ang test light. Pwede din ang gamitin nyo ay tester, pero ang ating gagamitin ngayon ay test light. Test natin ang wire battery simula sa fuse na ilaw sa kabilang dulo para matest ang fuse na ilaw. Good ang ating fuse, hindi pundi. Good ang linya dito ng red wire simula sa battery. Ayos pa ang connection. Ang i-check ngayon natin ay yung wire sa ignition switch, kung may power ang red wire. Makikita nyo, hanapin natin ang linya ng ignition switch. Yan ang linya ng ignition switch simula sa susian. Sunsunin nyo lang pababa, makikita nyo ang kulay pulang ang wire, red wire. Yan ay live. Dapat may power yan galing sa battery. Kahit patay ang inyong susian, kahit patay ang inyong motor, gagamitan natin ng test light yan. Check natin kung may power. Walang power o ayaw umilaw, wala siyang power. Ibig sabihin may putol ang ating red wire. Pagkalampas ng fuse, pagpasok sa loob ng mga wiring, meron na siyang putol, kaya walang power dito. Ito ay accessories wire, yung kulay black na yan. Pag nag switch on ka, magkakaroon ng kuryente yung kulay black wire na yan. Dapat pag sinusi mo yan, magkakaroon siya ng kuryente
kung walang problema ang ating wiring. Kaso may putol kaya walang ilaw yan. Pero pagka normal na i-check mo lang, pag nag-switch on ka, magkakaroon niya ng ilaw. Yan ang accessories. Tanggalin ngayon natin itong tangke para ma-check natin ng ayos ang wiring. Tinanggal na natin ang mga nakabalot ditong tape sa mga wiring. Binuksan na natin, inopen na natin para ma-check natin, ma-double check natin kung nasaan ba yung putol ng red wire. Ari ay nilagyan na natin ng talop, tinalupan na natin para dyan tayo mag-check ng test light kung may power ba sa banda diyan, kung mayroon bang power. Kabit ulit natin ang test light sa negative, yung isang linya kabit natin sa negative, iipit natin sa negative ng battery. Tapos yung isang linya ng test light ay idikit natin sa red wire kung iilaw. Walang ilaw. Try pa natin ang isa. Tatry pa natin. Ang hirap idikit na rin ay wala pa rin ilaw. Ayaw umilaw ng ating red wire. Ibig sabihin walang power. Sa makatuwid, simula dito sa may talop na yan, pababa ay may putol. Kaya hindi umaabot dyan ang positive kuryente ang galing sa battery. Kumuha ko ng wire dito para i-demo ang pagre-rekta. Kung sakaling may putol, ikabit natin ang isang dulo sa positive at yung isa doon sa ating tinalupan sa red wire. Ganito lang ang gagawin nyo. I-demo natin sa inyo ang pagrekta. Pero ito ay example lang para hindi nyo na buklatin hindi nyo na buklatin ng wire ang mga wiring. Hindi nyo na masyadong kalkalin. Kumuha lang tayo ng isang wire dyan. Itatap ngayon natin to sa battery, positive. Tatap natin. Example lang po to. Tap lang natin. Tapos yung isang dulo ay ikakabit natin doon sa red wire ng ating tinalupan kanina para mapasukan to ng positive. Kakabit natin, try natin kung gagana na ang mga accessories wire nito. Kapit lang natin. Yan, nakadikit na. I-try ngayon natin i-test light. Negative sa kabila, positive din umilaw. Try natin kung may ilaw na. May ilaw na ang red wire. Napasukan na ng positive. Kita nyo ang ilaw. I-check ngayon natin ang socket ng ignition switch. Check natin ang red wire. Ang hirap isaksak. Hirap pag isang kamay gamit. Yan, umilaw na. Umilaw na po ang ating red wire. Live. Pag sinusi yan, i-testing natin kung nailaw na ang ating accessories. Ilipat natin sa kulay black wire. Black wire, hugutin natin sa red wire, lipat natin sa
black wire accessories ng susian. Yun po, umilaw na po siya. Kasi naka-on na po ang ating susian yan. In-on ko na kanina. Pakita ko po sa inyo ang pag-check ng ignition switch. Pag sinaksak nyo sa accessories, black wire, pag inyong in-off ang susi, mamamatay ang ilaw. Pag in-on, mabubuhay. Ganun lang po ang pag-check ng ignition switch or ng susian natin. Naganan na po ang ating flasher. Malakas ng ilaw. Kabila, nagana na rin. Harap at likod, gumagana na ng flasher. Hazards. Okay, good. Nagana na. Tanggalin natin ang cambio at testingin natin ang push starter. Kung nagana na ito. Tanggalin lang natin ang cambio. Oops. Oh, nagana na. Ayan, nagana na po ang ating push starter. Ang ating motor. Hindi tulad kanina. Ang nagpapailaw lang po ng flasher natin kanina pag buhay ang motor ay yung kanyang rectifier. Siya lang po ang nagsusupply ng ating kuryente, kaya nagana ang ating flasher pag buhay ang ating motor. Pag pinatay natin to at binuhay ulit ang susian, napatay ang ating motor, hindi na po nagana ang ating mga accessories kasi patay po ang makina. Inirekta na lang po natin yung wire, ilagyan po natin ng fuse pagapang doon sa ating tinalupan na red wire kanina para po magkaroon ng power ang kanyang accessories wire kahit patay ang makina. Basta ang mahalaga, lagyan lang po natin ng fuse at naka-intakto, lagyan ng tape, kapalan ang tape para hindi gumasgas sa body at magkaroon ng shortage. Double check ulit natin kung nagana pagkatapos nating malagyan ng tape at maisalansan ang wire ng ayos, maimis ang wiring. Flasher, nagana. Busina, okay. Push starter, okay. Kapag na ang ating motor, nagana na ang ating accessories kahit patay ang makina.